Magsisimula ang ating bagong kwento sa natutupok na lugar ng Leppenheim na siyang kapital ng Antares Empire. Habang hindi magkamayaw ang mga halimaw habang patuloy na nakikipaglaban, nag-uusap naman ang mga pinuno kasama ang haring di makapaniwala matapos malagasan ng halos 2 milyong sundalo. Bukod dito, 20,000 na ang naitalang patay at 30,000 naman ang sugatan dahil sa higpit ng digmaang nagaganap sa pagitan ng tao at halimaw. Layunin naman ng mga pinuno na tuluyang wakasan ang buhay ng tinaguriang Demon King na si Leppenheart Wald Antares, na siyang Emperor ng Antares Empire at bida sa ating kwento. Galit na sumugod ang lahat ng leader sa Great Demon Palace na kinaroroonan ng ating bida, pasak ng mga ito sa kanya na oras na upang bumalik siya sa kadilimang kanyang pinanggalingan. Walang emosyong nakapangalumbabaan naman si Leppenheart na animoy pinagpapasensyahan ang kapusukan ng mga kaharap. Saad naman ng Stellar Sword na si Cyrus na kinakailangan nilang tapusin ang ating bida upang magwakas ang tinayo nitong Dark Empire. Nakaramdam ng inis si Leppenheart dahil aniyay malaki ang hirap may tayo lamang ang nasabing empire, pagtanggi pa niya na isang magandang pangalan ang Antares para tawagin lang nakadiliman gayong sumisilay din naman ang araw at buwan sa empire. Nag-aapoy sa galit namang pahayag ng King of Fist na si Tesron, na ito ay dahil nag-aalaga ng mga demonic creatures ang Antares Empire, at ayon pa sa kanya oras na mawala ang Demon King kasabay ding maglalaho ang kasamaan ng mga races na itinuturing nilang halimaw. Nasa isip naman ng ating bida ang pagtatagol sa mga sinasabing masasamang nilalang, dahil ayon sa kanya wala siyang ibang tinuro sa mga ito kundi human war tactics na ngayon ay ginagamit ng mga ito sa laban. Daing pa niya na ilang beses nang muntikang matalo ngunit ngayon inaakusahang tiwali, dahil lang sa paggamit ng taktika na palaging ginagamit ng mga tao. Sa kabila niyon malumanay na tanong ni Leppenheart kung napabagsak ba ng mga leader ang apat niyang warrior king. Walang pakundang ang saad naman ni Cyrus na ang nakakagiring orc ay hindi man lang nakapanlaban sa talim ng kanyang espada, napasigaw naman ang ating bida dahil hindi makapaniwalang wala na ang kanyang mahusay na warrior. Ayon kay Leppenheart hindi man pinakamalinis dahil sa palaging nasa pabanan, hindi pera niya matanggap na tawagin ng mga itong halimaw ang mga orc na loyal at inosenteng mga hunter. Tanong pa niya na paano ito nagawa ni Cyrus sa nilalang na pumoprotekta sa mahihina at tumatayo para sa malalakas. Nakangising saad naman ng King of Fist na pinagbayaran na ng nakasusuklam na troll ang kasalanan nito, kasunod ang pag-insulto sa apat na warrior king. Halos maiyak na si Leppenheart dahil sa kalungkutan ng pagkawala ng troll na siguro Atilka. Ani ay simpleng tribo lamang ito na pumoprotekta sa Kopikasan kaya't sobra na ang koagin itong kasuklamlam. Hindi pa natatapos ang hinanakit ni Leppenheart nang sabihin ng saint na si Elon, na ang evil dwarf na sumasamba sa Diyos ng kadiliman ay naidala na sa dapat nitong kalagyan. Nang marinig ito napakapit na lang sa noo ang ating bida dahil di makapaniwalang maging si Mock Elans ay wala na din, tanong pa niya sa isip kung kailan pa kinilalang Diyos ng kadiliman ang dwarven god na si Alport. Ayon pa kay Leppenheart na napaka-arrogant ng mga kaharap dahil tinatrato nilang masama ang ibang deity liban sa kanilang main god na si Ser at ang 12 nitong deities. Saad naman ng light wizard na si Jade Arclight na naihatid na rin niya sa huling hantungan ang pang-apat na warrior king ng ating bida. Sa galit ni Leppenheart hindi naniya napigil ang malakas na napasigaw, kaya't binalot ng kanyang kapangyarihan ang buong palas. Nang makita ito ng mga mapupusok na leader, nasabi nila na unti-unti nang pinapakita ng Demon King ang kanyang tototong kulay, saad pa ni Tesron na mga fallen creature ang Dark Elf na hindi nararapat kawan. Hindi makapaniwala si Leppenheart sa dahilan ng mga ito, dahil matapos sunugin ng mga tao ang kagubatan na pilitang tumira ang mga elf sa wasteland kung saan malakas ang sikat ng araw at napakainit. Patuloy ang pagpipigil ng ating bida ngunit hindi niya matanggap na tawaging Dark Elf ang isang pure-blooded High Elf dahil lang sa kulay ng balat nito. Animoy walang naririnig at desidido naman ang mga kaharap na nag-ayos pa ng tinig, saka sinabing ibibigay nila ang kapayapaan sa kaluluwa ng mga taong nasawi. Inangat naman ni Leppenheart ang ulo kasunod ang madilim na tingin dahil alam niyang walang patutunguhan ang kanilang pag-uusap. Seryusong tanong naman niya sa mga kaharap kung sino ang magbibigay ng kapayapaan sa kaluluwa ng mga races na nasawi. May paninising sigaw naman ng hero na si Alex von Hylane na kung hindi dahil sa evil power ni Leppenheart hindi magiging masama ang demonic creatures at mananatili lamang sa kung paano sila namumuhay.
Sa gitna ng galit ng mga leaders ay ang madilim na bahagi ng kwento na itinuturing ng mga tao ang ibang uri o races bilang alipin, at sa sandaling sumuwi ang mga ito ay kinikilala nila bilang masasamang nilalang na kailangang patayin. Dahil hindi maathim ni Lepenhart ang ganoong patakaran puno ng galit niyang pinakawalan ng kapangyarihan, at aniya'y ipapakita sa mga kaharap ang Demon King na hinahanap nila. Hindi na nagawa pang makalapit ng papasugod na nga leader dahil sa lakas ng atakeng pinakawalan ng ating bida, at agad na bumagsak ang mga ito nang walang kalaban-laban sa lakas ng kanyang kapangyarihan. Bago ang lahat ng ito si Lepenhart na siyang bida sa ating kwento ay isa lamang ordinaryong archwizard, ngunit hindi niya kayang tanggapin ang hindi pantay na karapatan ng mga tao at ibang races. Ang mga elves na itinuturing na magagandang katulong, dwarves na alipin sa paghuhukay dahil sa mahusay na kamay, orcs na malakas na manggagawa at trolls na tigagawa ng healing potion, lahat sila ay mga aliping pinagkaita ng halaga at dignidad. Sa tulong ng mga nilalang na ito natutunan ni Lepenhart ang paraan ng kanilang pamumuhay, at dahil sa pinagsamang elven elemental magic at troll sorcery si Lepenhart ang unang tao sa kasaysayan na nakahawak ng 10 circle magic. Nang hindi na makayanan pang panoodin ni Lepenhart ang pang-aalipin sa mga races sinimulan niyang sagipin ang mga ito. At sa paglago ng kanyang teritoryong pinagdadalhan sa mga nilalang hindi na niya nagawa pang itago pa ito sa mata ng mga tao. Nagsimulang magpadala ang nga tao ng kawal upang sakupin ang lugar ni Lepenhart, kaya't nagpalipat-lipat sila dahil sa walang tigil na pag-atake ng mga ito. Habang patuloy na pinagtatanggol ni Lepenhart at ng mga itinuturing na halimaw ang kanilang sarili ay siya rin namang paglawak ng kanilang nasasakupan, hanggang sa tuluyan ng maitayo ang Antares Empire. Bagaman nagtayo ng ibang nation para sa ibang uri hindi layunin ni Lepenhart na kalabanin at kasuklaman ang mga tao, kundi dahil ito sa paniniwala niyang nararapat na pantay ang karapatan ng bawat nilalang, at hindi niya ginawa o binalak na maghayganti o magbalik ng atake sa mga tao. Sa kabila niyon ang tanging natanggap niya ay walang humpay na pag-atake ng mga ito, at pangyut siya laban sa kanya at sa kanyang nasasakupan. Bagaman sinasabi ng mga halimaw na isang maganda at komportableng tirahan ang Antares Empire, pinaniniwalaan ng mga tao na ito ay dahil sa ginamitan sila ng evil magic ng Demon King. Batid ni Lepenhart na kakaiba at maaring nakakatakot ang pagtatalaga niya sa mga orcs at goblin bilang Imperial Guards, ngunit ayon sa kanya ay hindi ito sapat na dahilan para patayin ang inosente niyang mamamayan at kasamahan. Nagliparan sa paligid ang kuryenteng nagmumula sa lakas ng enerhiya ni Lepenhart, saad pa niya na kung may batas na nagpapahintulot na paslangin ang kanyang nasasakupan walang pag-aalinlangan niya itong bubuwagan at lilikha ng panibago. Ayon pa sa ating bida na bilang ruler tungkulin niyang pangalangan at protektahan ang empire, kasunod ang pagpapakawalan ng napakalakas na atake at pinunterya ang hero na si Alex. Hindi naman nagawang iwasan ni Ale ang atakeng iyon at napasigaw na lang kasunod ang pagtilapon sa sahig. Ayon sa ating bida maaaring tinawag na hero si Alex dahil may kaalaman ito sa magic at sword, ngunit wala itong magawang mamaster alinman sa dalawa kaya't wala itong laban sa kanya. Nasabi pa ni Lepenhart sa isip na maaaring malawak ang kaalaman ni Alex, ngunit sa realidad ang may kahusayan ang tunay na nagwawagi sa laban. Matapos isa-isang pabagsakin ang mga pinuno ang tanging naiwang nakatayo ay ang King of Feast na si Tesron, na may taglay na di matawarang lakas at tikas ng pangangatawan. Batid ni Lepenhart na naiiba si Tesron sa lahat dahil buong buhay nito ay iginugol sa pagsasanay sa iisang skills, kaya't alam niyang mahirap na katunggali ang King of Feast. Agarang sumugod si Tesron sa ating bida at walang alinlangang nagpakawala ng atake, umaapoy naman ang buong lugar sa lakas ng dalawang magkatunggali. Nagsisimula ng mavisak ang Great Demon Palace habang patuloy sa pagsugod si Tesron na mabilis namang iniiwasan ng ating bida, agaran siyang tumalon sa pinakamataas na bahagi upang umiwas sa katunggali. Ngunit hindi niya namalayan ang pagsulpot nito ni Tesron na desididong wakasan ang kanyang buhay. Napaatras naman si Lepenhart upang iwasan si Tesron, na walang balak hiwatan ang pag-atake ani pa ni Tesron na ang tagumpay ay para sa kanila kasunod ang malakas na pagbigwas kay Lepenhart. Halos may upi ang ulo ng ating bida sa lakas ng atakeng tumama sa kanya, ngunit animoy binaliwala ito at pang-iinsulto pa kay Tesron kung ito na ang lahat nitong lakas. Saad pa ng ating bida na maggawa niya itong kontrahin gamit ang kanyang magic, na inaasahan naman ni Tesron mula sa aniyay pinuno ng mga demonic creatures.
Isa lamang itong alibay dahil ang totoo ay ni hindi man lang makakilos si Lepenhart at halatang pag nagtagal pa ay ikamamatay niya ang natamong atake. Ang nais lang niya ay mapatamba ang King of Fist ngunit alam niyang hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon habang itinatago ang totoong pinsala. Kapit ni Lepenhart ng dalawang kamay ang ulo habang nagliliwanag naman ang katawan ng papalapit na si Tesron, na natutuwang may hatid sa aniyay mapayapang lugar ang ating bida. Pag-amin naman ni Lepenhart na tanggap niya ang walang dod ang pagkapanalo ni Tesron. Ngunit desidido ang King of Fist na tapusin siya upang aniyay mapalaya ang mga nilalang na naimpluwensyahan ng kasamaan ni Lepenhart, at manumbalik ang mga sa tunay nilang katauhan. Nang marinig ito na wala ang kanilalang na pagsukong ginagawa ng ating bida, napangiwit pa siya ng mapagtanto na nais ni Tesron na muling maging alipin ang mga halimaw. Ito ang talagang hindi matatanggap ni Lepenhart at nagbigay sa kanya ng matinding galit, kaya't inilabas niya ang Eye of Time and Space na hindi magagawang kontrahin kahit pa ng isa pang 10 Circle Magic Wizard na kagaya niya ang kapangyarihan nito. Malakas na sigaw ni Tesron kung ano ang pinaplanong gawin ni Lepenhart. Sagot naman ng ating bida na gagawin niya ang Time and Space Changing Spell, at desididong ibalik ang nakalipas na panahon na siyang labag sa utos ng mga gods. Hindi man sigurado si Lepenhart sa kalalabasan nito ngunit wala nang natitira sa kanyang kahit ano, kaya't sinimulan niyang isagawa ang kanyang plano kasunod ang paghahamon kay Tesron na gawin man nito ang makakaya ay hindi siya nito mapipigilan. Habang nag-aapoy ang paligid dahil sa galit ng ating bida ay siya namang pagtakbo papasugod ng ayaw sumukong King of Fist na si Tesron. Patuloy si Lepenhart sa prosesong ginagawa dahil aniyay hindi pa oras upang mamatay siya at lalong hindi siya papayag na sa ganung paraan. Pilit namang nilabanan ni Tesron ang malakas na enerhiyang bumabalot sa kanila, at bakas sa dalawa ang determinasyong mapatamba ang isa't isa. Pinakawalan ni Tesron ang malakas na suntok na layuning pigilan ang ginagawa ni Lepenhart ngunit hindi pa ito tumatama ay agad nang napaliyad ang ating bida, dahil sa di mapigil ang lakas ng bagay na kinukontrol na pilit kumakawala. Nagsalpukan ang dalawa sa ere na kapwa handang harapin walang kasiguraduhang kalalabasan ng atake, na lumikha naman ng malaki at katikot-takot na pagsabog. Matapos ang pangyayaring ito isang maaliwalas na umaga ang sumili sa isang bahay sa gitna ng gubat, at habang tumatama ang sikat ng araw at hangin sa kurtina ay siya namang pagmulat ng mata ng isang lalaki. Nang makabangon, namamangha niyang nasabi sa isip na talagang gumana at nagtagumpay siya sa ginagawang Time and Space Changing Spell. Malaki ang tiwala niya sa sarili ngunit hindi lubos akalain na maggawa ito ng ganun lang kadali. Nang bumangon na si Lepenhart tanong niya kung saan siya naruroon, dahil walang siyang maalala na ganoong lugar sa kanyang nakaraan. Napakamot na lang ang matipunong lalaki habang nagtatanong sa isip kung ilan tao na siya sa kasalukuyan. Ramdam ni Lepenhart ang lakas at tikas ng pangangatawa na ayon sa kanya ay kayang magpaiyak ng kahit sino. Napatulala na lang siya kasunod ang pagtatanong dahil walang maalala na ganoon ang tikas niya sa nakaraan. Habang takang pinagmamasdan ng muscle na katawan na hindi niya alam kung kanino, saad pa ni Lepenhart na ang kailangan ng isang wizard ay galing sa magic at hindi ang 6 na abs. Hindi sa pagmamalaki ngunit ayon sa ating bida nung panahon ng kanyang kabataan maraming kababaihan ang kanyang napapanhanga, at kahit tumanda na ay malakas pa din ang karisma na nagpapaiyak sa mga elves. Ngunit habang tinitingnan ng reflection sa salamin tanong ni Lepenhart kung kailan pa naging mock-herba at mas ilan ang kanyang katawan. Matapos ang ilang sandaling pag-iisip na pagtanto ni Lepenhart na nagil-amali siya sa regression na marahil dahilan kaya't napunta sa ibang katawan, naisip din niya na may posibilidad na wala siya sa nakaraan habang kinikilala ang aniyay pamilyar na mukha. Mahigpit na sinuri niya ang mukha nasa salamin hanggang sa mapagtanto na kung lalagyan niya ito ng balbas malalaman niya kung kaninong katawan napapunta. Nanlaki ang mata ni Lepenhart nang mapagtanto na nasa katawan siya ng King of Fist na si Tesron. Gulat naman siyang nalingon nang may tumawag sa pangalan ni Tesron kasunod ang pagbukas ng pinto. Iniluwan nito ang dambuhalang lalaki na nagrereklamong mataas na ang araw ngunit hindi pa din lumalabas si Tesron. Halos kalahati lang ng muscle na katawan ni Tesron ang katawan ng kanyang kaharap, kaya't gulat na napaatras na lang si Lepenhart nang pumasok ito sa pinto. Matikas na tumayo ang dambuhalang lalaki sa kasinabing simulan nila ang umaga ng puno ng kasiyahan. Nakatingla namang tanong ng gulantang na si Lepenhart kung sino ang kanyang kaharap habang nasa isip na isa itong halimaw.
Halos manginig na ang ating bida sa kaba at di pa rin makapaniwala sa mga nangyayari habang sinusuri naman siya ng dambuhalang lalaki. Umiiling na saad nito sa kanya na hindi nagagana pa ang pangalawang beses na pagpapaanggap ni Tesron na nawalan ng alaala. Agad niyang dinakot nag-ulo ng ating bida, saka hinayla palabas at patungo sa training ground. Hindi naman magawang manlaban ni Lepenhart at kontrahin ang malakas na lalaki, na base sa sitwasyon ay ang master ni Tesron na siyang pinakamalakas na martial artist sa buong kontinente. Ang dambuhalang lalaking ito ay ang former Fist King na si Gerald Crump Protes. Habang hindi makagalaw na sumisigaw si Lepenhart dahil sa pagkakatali sa isang puno, agad namang binusalan ni Gerald ang anyay walang tigil na buong araw na pagnawa ng bibig ng kanyang estudyante. Halos lumuwa naman ang mata ni Lepenhart nang hawakan ni Gerald ang nakapilang kawayan at sabihing simulan na nila ang training. Mabilis na inundayan ng hampas ni Gerald ang kanyang estudyante sa sikmura, na hindi naman magawang dumaing at gumalaw dahil sa pagkakagapos. Sabog ang luha at pawis ni Lepenhart habang patuloy na tinatamo ang walang humpay na paghambalos sa kanya ng Fist King. Nang tigilan nito ang ginagawa sandaling nakahinga si Lepenhart ngunit wala pa ring alam kung ano ang nangyayari. Nang muling simulan ng Fist King ang ginagawang paghambalos kay Lepenhart ng mas malakas at buong puwersa, napapaluhang napatingala siya dahil nasa isip na malapit nang harapin ang kanyang kamatayan. Kasabay naman ng walang tigil na paghambalos ni Gerald naramdaman niya ang may kakaiba kay Tesron dahil mas malambot ito kumpara noon. Naitanong pa niya sa isip na marahil totoong nawala ang alaala nito, ngunit ayon sa kanya maaaring dahil ito sa marahas na pamamaraan ng kanilang martial arts gym. Dahil sa simple, ignorante at agresibo ang kanilang pamamaraan, aniyay hindi magiging problema ang pagkakaroon ng mababang memorya, gayong siya man ay nakararanas nito. Halos hindi na makayanin ni Lepenhart ang mga hambulos at nagmamakaawa na sa isip, ngunit walang balak si Gerald na tigilan ito gayong naniniwala siyang kahit mawala ay agaran ding babalik ang alaala ni Tesron. Malakas pa niyang saad na gumagamit ang mga tao ng weapon dahil mahihina ang kanilang katawan, hindi man magawang magsalita kontra sa isip naman ni Lepenhart na hindi katangahan ang paggamit ng mga ito. Pasigaw pang pahayag ng master na isa itong pagtakas ng mga taong hindi kayang labanan ang kanilang kahinaan, bilin pa niya na bilang isang warrior kailangang sanayon ng kanyang estudyante ang kahinaan upang magawang lampasan ito. Hindi naman ang maipaliwanag ang mukha ni Lepenhart dahil hindi pa din makapaniwalang napunta sa ganung kalagayan matapos ang 50 taon pamamalagi. Binali pa ni Gerald ang hawak na kawayan na animoy nagwawalang halimaw, saka sinabing magkatulad ang tao at bakal na kapag naging malakas ay mas makakapinsala, hindi naman mapigil ang kontrahin ni Lepenhart sa isip ang lahat ng sinasabi nito. Halos manginig naman sa takot at kaba si Lepenhart nang muling kumuha si Gerald ng kawayan, saad pa nitong kung magtitiwala si Tesron sa kanya ay magagawa nitong magkaroon ng bakal na katawan. Sandali pang bumantong hininga ang Fist King at sinabing hindi lahat ng nagsasanay ay nagiging malakas, kagaya ng kung paano nagiging bakal ang high-quality iron gayon din magiging malakas ang katawan ng may mataas na kalidad. Kasunod nito walang alinlangan niyang muling inundayan ng malakas na hambulos ng kawayan si Lepenhart. Walang tigil ang ginagawa nito habang pasiga na nangangaral sa ating bida na kahit sa isip ay hindi na magawa pang humingi ng tulong. Habang naririnig ang mga sinabi ng master ang tanging naiisip niya ay ang magandang alala nila ni Ceres. Matapos ang ilang oras na pambubugbog naglakad palayo ang Fist King at inutos na magpahinga na ang kanyang estudyante, na hindi makapaniwalang matapos ang pinasala ay nananatili siyang buhay. Nakaluhod pa niyang niyakap ang katawan kasabay ang pagpapasalamat sa pagiging matibay nito, at kitang nakapaligid naman sa kanya ang wasak-wasak na di mabilang na kawayan. Gabi na nang magpahinga si Lepenhart sa paliguan na puno ng Gerald herbs at flower petals na uri ng healing potion, na nagkakahalaga ng 10 silver coins kada bote ngunit naliligo siya dito. Tanong niya sa nakatayong master kung anong klase ng gamot ang pinagliliguan, sagot naman nitong ito ang kailangan niya upang mag-cool down. Matapos ang training animoy mamamatay ang lahat ng muscle ni Lepenhart ngunit agad ding gumaling dahil sa pinagsamang lakas ng katawan at potion. Bukod dito ramdam niya na mas lalo pang tumibay at lumakas nagkatawan. Hindi nalingin sa kanya ang lakas at tibay ni Tesron dahil nakalaban na niya ito, at marahil ginagawa na nito ang ganoong pagsasanay sa murang edad pa lang. Nakahinga naman si Lepenhart ng maluwag nang masiguradong bumalik siya sa nakaraan,
ngunit hindi mawala ang pagtatanong kung ano ang nangyari sa kanya sa panahon iyon. Tanong niya sa isip kung may batang Lepenhart din ba na gumagala sa labas, at kung posible kayang mag-exist sa parehong timeline ang dalawang identical souls. Kung maaari itong mangyari, may posibilidad na mayroong dalawang hypothesis si Lepenhart. Una ay ang kanyang future self na nasa katawan ni Tesron, at ang kasalukuyang Lepenhart ay bata pa na nasisigurado niyang nasa katawan nito ang kaluluwa ng King of Feast na si Tesron. Kinabukasan bumungad kay Lepenhart ang santambak na pagkain na ayon sa Feast King ay kailangan niyang ubusin, upang manumbalik ang lakas matapos itong gamitin kahapon hanggang sa limitasyon. Sinimulan niyang makbangin ang masasarap na karne na para bang nagutom siya ng mahabang panahon. Matapos ito agad nag-aya si Gerard na mag-jogging upang aniyay matunawan ang nasahulihang si Lepenhart, pasan ang dambuhalang sisidlan sa likod habang tumatakbo paakyat ng bundok. Nakaubo si Gerard sa taas ng buhok at tinitingnan ang nag-ayensayo nating bida at pasan pa din ang dambuhalang bag. Napapamura na lang siya sa isip sa hirap na nararanasang brutal na trang na nais na niyang matapos. Walang lakas na nakahiga ang ating bida sa kama matapos ang ilang oras ng pagsasanay at naluluhan ng naiisip na nasa katawan siya ng kanyang katunggali. Hindi alam ni Lepenhart kung paano nito maaapektuhan ang hinaharap, ngunit ayon sa kanya ay kinakailangan na niyang makatakas. Sumagi pa sa isip niya kung ano ang maaaring mangyari sakaling magkita sila ng kanyang younger self. Ang nangyaring iyon ay talagang laban sa batas ng universe, at kapag hindi sinuwerte si Lepenhart maaaring mawasak ang kanilang kaluluwa. Ayon sa ating bida, ang batang Lepenhart ay marahil sub-sub sa libro sa Delphian Magic Tour, kaya't walang hansa na magkita o magkasakubong sila sa daan. May pag-aalala naman niyang tanong sa isip na paano kung tuluyang makuha ni Tesron ang kanyang katawan. Alam ni Lepenhart na kung ganoon ang nangyari ay agad siya nitong hahanapin, at dahil mula sa pagsasanay sa Unbreakable Gym ang lakas ni Tesron, wala itong magagawa sa pamamagitan ng mahina niyang katawan, liban kung magawa nitong maging 10-circle magic wizard. Bagaman maaaring makagawa ng paraan si Tesron upang sanayon ang sarili, ang Gym Unbreakable training ay nangangailangan ng paggabay ng isang guro. Sumilip si Lepenhart sa labas at nagpalingalinga, at nang makitang walang tao, singbilis ng kidlat niyang nilisan ang aniyay impyernong lugar. Layunin niyang makatakas anuman ang mangyari, ngunit natigilan siya at nanlamig nang makita ang Feast King na nakaupo sa malaking bato. Halata ang matinding pagkabigla ni Lepenhart nang sabihin ng matanda na ito na ang pang-siyamba beses ng tangkang pagtakas ng kanyang estudyante. Sa pagkakataong iyon wala nang iba pang pagpipilian ng ating bida, kaya't pag-amin niyang isa siyang wizard at hindi Tesron kundi Lepenhart ang kanyang pangalan. Wala namang bakas ng pagkagulat kay Gerard dahil hindi niya ito pinaniniwalaan, matapos ang ilang beses ng paggawa ng kwento ng totoong Tesron makatakas lang sa lugar. Hindi na nakapagsalita pa ang ating bida nang isa-isahin ng matanda ang mga kwento ng panlilinlang na ginawa. Tumatawa pang tinapik ng matanda ang ulo ni Lepenhart at sinabing mukhang kapani-paniwala ang istorya nito, sa kapuwersahang hinayla sa ulo pabalik sa bahay. Dahil walang magawa, tinanggap na lang ng ating bida ang kanyang pagkatalo, ngunit nangakong hindi mananatili sa lugar na iyon habang buhay. Ginawa ni Lepenhart ang lahat ng paraan upang tumakas, ngunit hanggang sa ilalim ng tubig ay nagagawa siya nitong sundan. Sa kabila nito, nangako Gerard na kapag nanatili siya ng kaunti pang panahon sisiguraduhin niyang magbubunga ang paghihirap ni Lepenhart. Nakayukod ang ating bida na tinaguri ang Demon King dahil sa kanyang tiyaga, ngunit ngayon ay ginagawa ang lahat para lang makatakas. Ayon kay Gerard, taglay ng Gym Unbreakable Apprentice Escape Prevention na epektibo na sa loob ng 130 years. Batid ni Lepenhart na kahit magawa niya makatakas ay hahanapin pa rin siya ng matanda hanggang sa dulo ng mundo, kaya't ang tanging naisip niya ay hingi ng permiso nitong payagan siyang umalis. Matapos ang 2 taon na walang tigil na pagsasanay sa lugar na tinuturing niyang impyerno, matagumpay na na-awaken ni Lepenhart ang kanyang aura. Namamanghang pinagmasdan ni Lepenhart ang sarili habang tumatawang saad naman ng Feast King, na inaasahan na ito matapos ang Gym Unbreakable training. Saad pa ni Gerard na ang walang habas na training ay nagbigay kay Lepenhart ng matinding survival instinct, kaya't lumago ang kanyang vitality kasabay ang pag-boosted ng lakas, na kahit nag-ani ay hawak na bath ay hindi na magagawang makasakit sa katawan nito. Nang sabihin ni Feast King na oras na upang umusad sa panibagong level,
Nananabik na naisip ni Lepenhart na sa wakas ay matututo na siya ng martial arts at magagawa ng makaalis sa bundok. Nang itanong ni Lepenhart kung anong klaseng training ang susunod, malawak na saad ni Gerard na ito ay free sparring laban sa kanya, natutula na lang ang ating bida at hindi na makagalaw mula sa pagkakatayo. Lumipas ang 3 taon ng walang humpay na training ni Lepenhart laban sa Fist King, ngunit walang maririnig sa lugar kundi malalakas na pagsabog at nakakabinging pagdating ng ating bida. Habang nakatayo si Lepenhart silangang region ng Vasily Kingdom, sa isang bundok kung saan makikita ang malalim na talon pababa ng bundok. Walang humpay niyang iniensayo ang sarili sa Calamity Horn na isang pambihirang atake. Nag-aapoy ang kanyang kamaong isinuntok sa matarik na bundok na lumikha ng pagsabog. Sa kabila ng lakas niyon dismayado si Lepenhart dahil hanggang 3 strikes pa rin ang kanya niyang gawin. Ngunit alam niyang may itataas pa ito kung patuloy na mag-ayensayo. Ang Calamity Horn ay isang sekretong teknik na iniipon ang lahat ng lakas sa katawan para sa isa at nakapanlulumong atake. Sa pamamagitan ng aura condenses lumilikha ang atakeng ito ng mga layer na animoy horn na base sa pangalan nito. Ang pinakahuling stage ng Calamity Horn ay ang Sham Stacks, isang atakeng lumilikha ng 9 ripples na sa sobrang lakas ay kayang pumatay ng isang deity. Ngunit ayon kay Lepenhart ang Tesron na nasa kanyang nakaraan ay hanggang 7 stacks lang ang kayang gawin, at si Master Gerard naman ay hanggang 8 stacks. Kailangang maabot ni Lepenhart ang 4 stacks bagpaigang makaalis ayon sa utos ng kanyang master, na kasalukuyang nasa bayan at matatagalan pa sa pagbalik. Habang tinitingnan ng sarili saad pa ng ating bida na marahil agarang tatakbo ang matandang Lepenhart sakaling makita ang kanyang pisikal na katawan. Matapos tumigil sa pagsasanay ng pisikal na lakas sinubukang ni Lepenhart na ensayuhin ang kanyang magic, at bumuo ng nagliliwanag na bilog na aniyay kayang magpatamba sa kanyang kaaway. Pinakawalan niya ang atakeng ito at direktang pinatama sa puno, ngunit nang mapawi ang liwanag halos hindi man lang nakapagbigay ng pinsala ang inaasahan niyang malakas na atake. Napakamot na lang si Lepenhart sa ulo dahil sa kabila ng kaalaman sa magic hindi naman nakikiisa ang kanyang katawan, na walang kakayahang mag-ipon ng mana o gumawa ng simpleng kalkulasyon. Sandaling natigilan si Lepenhart sa pag-iisip ng maramdaman na mayroong paparating, at alam niyang hindi ito ordinaryong tao. Naglakad papalapit sa kinaroroonan niya ang humahanggos na dambuhala at berdeng nilalang hawak ang espada. Base sa itsura nito at sa karanasan ni Lepenhart isang orc na 3 o 4 na taon, at dahil sa murang edad nito maaaring tumakas ito sa battle arena. Habol hiningang saad nito sa kanya na magkunwari siyang walang nakita at hindi siya nito papatayin. Naglakas loob makipag-usap ang orc dahil walang nakitang pagkapuot mula kay Lepenhart, kaya't namamangha ang ating bida sa ginagawa nitong pag-iwas sa pagdanak ng dugo. Tanong naman niya kung may humahabol ba sa batang orc. Takang na itanong naman ng orc kung bakit nakapagsasalita ng kanilang wika ang isang tao. Paliwanag naman ni Lepenhart na dahil meron siyang nakilalang isnag orc noon. Dahil dito napagtanto ng orc na siniswerte siya kaya't inamin din na meron ngang humahabol sa kanya. Walang paligoy na tanong ni Lepenhart kung kaya ba siya pagkatiwalaan ng orc dahil nais niya itong tulungan. Sagot naman nito na sa ang pagsasalita pa lang ni Lepenhart ng kanilang wika ay sapat ng dahilan upang magtiwala siya, ramdam din niya na busilak ang kaharap ngunit bahagyang nag-alinlangan dahil ang pagtulong sa kanya ay maaari ring ikapahamak ni Lepenhart. Napagtanto ng ating bida na isang high-blood orc ang kaharap dahil sa paraan ng pagsasalita nito, saad pa niya na may kapangyarihan siya upang tumulong. Iginiga ni Lepenhart ang kanyang kamay kasunod ang pagbubukas ng isang nagliliwanag na lagusan at aniyay magagawa ng kanyang magic na itago ang orc. Takang na itanong naman ng orc kung ang kaharap ba niya ay isang wizard o isang warrior. Hindi na nagulat si Lepenhart sa tanong nito lalo na't taglay niya ang makhong pangangatawan. Nagpasalamat pa ang orc bago tuluyang pumasok sa lagusan at iksatong oras din naman nang marinig ng ating bida ang paparating na mga tao. Habang papalapit rinig pa niya ang reklamo ng mga ito dahil sa hirap para lamang sa 2 silver coins. Pasigaw na tanong ng leader kay Lepenhart kung may nakita ba siyang batang orc na dumaan, panghihikayat pa ng kasamahan nitong magbibigay siya ng silver coins kapag sinabi ng ating bida ang totoo. Nagbulungan at ngumingisi pa ang 2 hayok sa salapi na hindi nila planong magbigay ng anuman at ang nais lang ay makakuha ng impormasyon. Seryusong sagot naman ni Lepenhart na wala siyang alam sa mga sinasabi ng mga ito,
ngunit napansin ng isang lalaki ang naiwang mga bakas ng orc malapit sa kinatatayuan ng ating bida. Nawala sa isip ni Lepenhart na hindi nga pala kaya ng basic magic na itago ang alinmang bakas, ngunit mahigpit niyang binantayan ang pwesto at walang sino man ang hahayaang makalampas. Galit na tanong ng leader kung wala ba sa katinuan ng ating bida at tinawag pang walang galang, habang saad naman ng katabi nito na mukhang malakas ang kaharap na lalaki. Patuloy ang pang-iinsulto nilang salita sa ating bida na binabaliwala lang ang lahat nilang sinasabi. Sa gitna nito naalala ni Lepenhart ang sinabi ng kanyang master na ang kamao niya ay isang nakamamatay na armas, at bilang malakas kailangan niyang magbigay ng sapat na awa sa mga mahihina. At dahil taglay ang makapangyarihang kamao isang pagpapakita ng awa ang paggamit ng weapon, kasunod nito hinugot ni Lepenhart ang isang pambarog mula sa ilalim ng lupa. Seriusong saad pa niya na huwag mag-alala ang mga kaharap dahil hindi nila ikamamatay ang kanyang hawak. Sa kabila ng unarmed combat ng Gym Unbreakable itinuro din dito kung paano gumamit ng weapon kung kinakailangan, at habang nakatayo si Lepenhart sa harap ng mayayabang na lalaki naisip ng mga ito na isa itong paghahaman. Isa-isang pinalipad ng ating bida ang mayayabang na lalaking walang kalaban laban sa dala niyang panghampas. Utos pa ng isang lalaki na sabay-sabay nilang atakihin si Lepenhart. Ang layunin ng paggamit ng armas sa Gym Unbreakable ay hindi magamit sa laban, kundi sa isang method ng pagpapalakas ng mag-aaral para maging mahusay na fighter. Patuloy si Lepenhart sa ginagawang pagpaparusa sa mayayabang na ani ay hindi na masama ang kahusayan sa espada. Gulat na natigilan naman ang isang lalaki matapos hindi tumalab ang kanyang espada sa likuran ni Lepenhart, napanganga siya dahil nang suriin ito ay natiko at halos may upi ang kanyang armas. Mahinang pinatamaan ni Lepenhart ang lalaki ng hawak na pamalo at agad itong tumilapon papalayo. Ang talagang nakamamangha sa teknik na ito ay hindi nito magagawang mapatay ang kalaban sa kabila ng pinsalang ibigay niya na halos ikawasak ng buto ng mga ito. Talsikan ang laway ng mayayabang na lalaki habang patuloy si Lepenhart sa pambubugbog sa mga ito, hanggang tuluyang malupagi at magmakaawang tulungan. Sa kabila ng lahat ng ito nananatiling nakatayo ang leader na hindi niya pinatamaan, bagaman ang inag na gawa pa nitong magmura at magalit kay Lepenhart. Dahil sa aniyay pananakot ng leader na sisigurado niyang nasa yamang pag-iisip ito, kasunod ang malakas na hambulos ng hawak na ikinabagsak ng mayabang na leader. Matapos magmakaawa hinayaan ni Lepenhart na makaalis ang paika-ikang mga lalaki, na bago umalis ay nagpasalamat pa sa kanyang kabutihan. Dismayadong pinagmasdan naman ng ating bida ang putol na pamalo dahil aniyay nagsisimula pa lang siya, kaya't naisip niyang kumaha din ng mag-aaral na mabubugbog. Sa ganoong paraan unti-unti nang naimpluwensyahan ng katuruan sa Gym Unbreakable ang ating bida nang hindi niya namamalayan. Lumabas ang orc mula sa lagkakatago kasunod ang pagpapasalamat kay Lepenhart, saad pa nito na hindi niya iyon makakalimutan hanggang kamatayan kasunod ang pagyukod at pagpapasalamat. Tanong naman ni Lepenhart kung tama ba na ang isang warrior ay yumukod ng ganoon kadali. Sagot naman ng orc na kinikilala niyang mentor ang ating bida dahil sa ginawa nitong pagsadyap sa kanyang buhay, kaya't akagagalit niyang ibalik ang tulong na ito pagdating ng panahon. Sa kultura ng mga orc ang mentor ay itinuturing nilang lifetime guide na kanilang nirerespeto na kung ihahalin tulad sa mga tao ay isang naglilingkod na knight sa kanyang lord. Napangiti si Lepenhart nang itanong ng orc ang kanyang pangalan, ngunit agad ding natigilan at sandaling nag-isip kung ano ang gagamiting pagkakakilanlan. Nakangiting saad ng ating bida na siya si Lepenhart Wald Antares, ang pangalang hindi makakalimutan ng orc na kaharap. Batid ng ating bida na limitado lang ang maaaring pagtagwan ng orc kaya't naitanong niya kung saan nito planong magpunta. Sagot naman nito na maghahanap siya ng lugar na mapagtatagwan, at kung sakaling hindi makahanap ay mas nanaisin mamatay kesa mamuhay bilang alipin. Ayon kay Lepenhart matatagpuan ng orc ang walang pangalang lugar sa kanlurang silang ng Rockhead Mountain na kung tawagin ng mga tao ay Land of Trials, kung saan may iilang orcs na naninirahan at tinatawag silang Blue Bear Tribe. Nang mapagdesisyonan ng orc na pumunta dito agad siyang nagpaalam sa ating bida saka naglakad papalayo. Pasigaw naman at pahabol na tanong ni Lepenhart kung ano ang pangalan ng orc. Humarap naman ito at sinabing siya ang anak ng Kota at tagapagdala ng Lat's Axe, ang pangalan niya ay Taysen. Isang pamilyar na pangalan para kay Lepenhart kaya't napatulala habang tinitingnan ng papalayong orc.
Si Taced ay isang mahusay na orc warrior at isa sa 4 na warrior king, siya ang pinuno ng Blue Bear tribe at kalauna ay naging pinuno ng lahat ng orc. Napakamot na lang at napangiti si Lepenhart matapos maisip na maaaring nagkita noon ang tunay na Tesron at Taced, kaya't nasabi niya na sadyang mapaglaro ang tadhana. Habang tinitingnan si Taced na unti-unting naglalaho na kagat na lang ni Lepenhart ang labi, habang naaalala ang itinayo niyang empire para sa mga races. Naalala pa niya ang 4 na mahuhusay at tapat na warrior king kasabay ang pag-asang ang kanyang itinuturing na kapanalig, kapatid, at walang takot na mandirigma ay makikita niyang muli. Lumipas ang 6 na buwan mula ng pagkikita ni Lepenhart at Taced, nag-aapoy ang kamao ng master na papasugod sa ating bida habang sinasagawa nila ang sparring training. Pinakawalan ni Master Gerard ang focus energy blast na kayang tumupok ng isang tao. Napasigaw naman dahil dito ang nataranta nating bida na marahil alam ang kahihinatnan kasaling hindi masalag ang paparating na atake. Agad nilikha ni Lepenhart ang Spiral Guard upang maging pananggalang sa malakas at nag-apoy na atake ng kanyang master. Dahil dito nasisiyahang binati ni Master Gerard ang ginawa ng kanyang mag-aaral, saad pa nito na para kahapon lang nang tangkain siya nitong kumbansihin na ang pangalan niya ay Lepenhart kaya't inakala niyang nagkamali sa isinagawang pambubugbog. Reklamong tanong naman ni Lepenhart kung bakit nito ibinabalik ang pangyayaring gayong 6 na taon na ang nakalilipas. Saad naman ni Master Gerard na magsasampung taon na nang magsimula niyang turuan si Lepenhart at nagpapakita naman ito ng magandang progreso, ngunit nag-ipinagtataka niya ay kung bakit hindi maliit pa rin ito kumpara sa kanya. Takang tanong naman ng ating bida kung anong ibig sabihin ng kanyang master, ganyong lampas na siya sa 190 cm. Ayon kay Master Gerard mag-aaral ng Gym Unbreakable ay dapat na nasa at least 2 metro ang taas, tanong pa niya kung ginagawa ba ni Lepenhart ang breathing technique na kanyang itinuro. Kung iisipin ang Tesron sa nakaraang buhay ng ating bida ay may taas na 2.3 meters. Katwiran niya sa Master na marahil meron lang kunting problema ngunit ang totoo ay hindi niya ginagawa ang sinasabi nitong breathing technique dahil ayaw niyang maging isang giant. Saad naman ni Master Gerard na hindi na importante ang kanyang taas basta lalo siyang maging malakas at matibay. Matapos ang pag-uusap pinatayo niya si Lepenhart sa di kalayuan upang aniyay makita ang resulta ng pagsasanay nito. Naghanda ang ating bida at kasunod ng matalim na tingin ang mabilis na paglipad sa ere, nag-aapoy pa ang kanyang mga kamalay na bilang paghahanda sa gagawing Calamity Horn attack. Kasabay ng kanyang pagbulusok pababa ay ang buong lakas at walang alinlangan pinakawalan ng 4-stack Calamity Horn, at direktang sinuntok ang lupang nagsimulang magkawasak-wasak. Sa lakas ng nito nangnig ang buong lugar kasabay ng pagguho at pagangat ng tubig mula sa ilalim, na ikinatuwa naman ni Master Gerard. Alam niyang hindi lang si Lepenhart ang nagtagumpay dahil sa nagawa nito ang 4-stack Calamity Horn, kundi siya rin bilang tagapagturo. Saad pa niya sa ating bida na sa kasalukuyan nitong lakas sigurado siyang hindi ito basta matatalo, habang si Lepenhart naman ay manghang pinagmamasdan ang sarili dahil nagawa niya ang di inaasahang atake. Malakas na sigaw ni Master Gerard na dumating na ang oras upang lumabas sa tunay na mundo si Lepenhart, dahil ani ay mahusay ang ginawa nitong pagsusumikap. Paalala pa niya kay Lepenhart na mamuhay ito ng ayon sa kanyang kalooban, gawin nito ang buhay na nais maging masama man o mabuti. Nakangiting saad pa niya na ito ang gantimpala ni Lepenhart matapos ang ilang taong hirap sa training. Sa kabilang banda hindi naman magawang umimik ng halatang nabiglang si Lepenhart. Kwento pa ni Master Gerard na 60 taon na ang nakakaraan ang pangatlong Fist King ay nagbigay sa kanya ng 3 paalala. Una ay maaari siyang magpayaman ngunit sikapin na sa malinis na paraan, kontrang tanong niya kung bakit sinabi nitong maaari siyang maging masama. Saad naman ni Master Rastal na kung pipiliin niyang maging masama dapat na maging naiiba at wag iwawala ang dignidad na para kay Master Gerard ay nakakalito. Pangalawang paalala ni Master Rastal ay palaging pumanig sa nakusahang mali dahil masayang mabuhay sa mundo na puno ng papuri. Naitanong naman ng batang Gerard kung bakit kailangang sa nakusahang mali pumanig at hindi sa mahihina. Sagot naman ng kanyang master na hindi lahat ay mahihina palaging mali. Bukod dito lahat ay mahina kumpara kay Gerard kaya paano niya malalaman kung sino ang tunay na mahina. Panghuling paalala nito at ani ay pinaka-importante, ay huwag hahayaan ng batang Gerard na mamatay ang legacy ng Gym Unbreakable.
Lahat ng iyon ay ibinilin din niya kay Lepenhart lalo na ang dapat nitong pahanap ng estudyanteng pagpapasahan ng nakamamanghang katuroan, na ayon sa ating bida ay tatandaan niyang lahat. Paalala pa ni Master Gerard na huwag sayangin ni Lepenhart ang kanyang buhay at agad na humanap, dahil aniya hindi madaling makatagpo ng biniyayang bata kaya't huwag niya itong hayaang makawala. Kasabay nito binigyan niya ng 30 silver coin si Lepenhart kasama ang ilang mga gamit para sa paglalakbay. Habang tiningnan ng hawak na silver coins reklamo ni Lepenhart kung maaari ba itong dagdagan ang kanyang master na siyang pinakamayaman sa Vasily Kingdom, ngunit nakangiting saad lang ni Master Gerard na ito ang nakatalagang departure amount na ayon sa kanya ay tumaas kumpara nung kapanahonan niya na 25 coins. Iniabot naman niya ang isang nakaikot na papel dahil sa ani ay iniwang regalo para kay Lepenhart sa Set Elad Mountain na nakasulat sa mapa. Sandali naman itong pinagmasdan ng ating bida saka tumalikod at naghanda ng umalis. Minsan pa niyang nilingan ang bundok na pinanggalingan, at di makapaniwalang sa wakas ay nagawa na niyang makalaya. Ngunit bago tuluyang makalayo nakita ni Lepenhart ang malaking apoy na lumitaw sa kawalan, kaya't gulat siyang napanganga. Malakas na sigaw naman ng kanyang master na magpatuloy siya sa paglalakad at huwag hayaang pigilan siya ng kanilang pamamaalam. Kasabay ng pag-aapoy ng buo nitong katawan paalala pa ni Master Gerard na magpakatatag at manatiling malakas ang ating bida. Lalo pa niyang pinagliyab ang paligid habang nakatingin sa dekaliwang estudyante na aniyay nagtagumpay sa greatest teaching sa buong mundo. Sumisigaw na napatakbo na lang si Lepenhart matapos pasabugan ni Master Gerard ang kanyang sarili at lumikha ng apoy sa buong lugar. Sa kabilang banda sa isang kainan sa bayan makikita ang isang lalaki na pinipigilan nagmatanda sa nais nitong gawin na aniyay lubhang delikado. Naglakas loob na lumapit ang matanda sa isang mayamang lalaki na may magarang kasuotan at taglay ang kagalang-galang na aura. Saad ng matanda sa mayamang lalaki na kukunin na niya ang bayad sa pagkain nito at ng kasamahang mga knight sa mga araw na inilagi nila sa lugar. Inis na inihagis naman ng lalaki ang isang pirasong gold coin na aniyay higit pa sa hinihingi ng matanda. Sandaling pinagmasdan ng matanda ang coin sa palad, habang nakangiti naman ang lalaki at nasabi sa isip na maaaring ngayon lang nakakita ng gold coin ang matandang kaharap. Ngunit nang sabihin ng matanda na hindi pa iyon sapat, napasigaw sa galit ang lalaki dahil aniyay alam niya ang presyo sa mga pamilihan kahit na isa siyang mayaman. Hindi pa nakontento ang lalaki at malakas na binigwasan ang matanda tumalsik dahil sa aniyay pang-iinsulto nito sa isang knight. Tanging matalim na tingin na lang ang nagawa ng matanda at ng dalawa pang kasamahan, habang sa isip ay sinasabi nitong hindi knight ang mayabang na lalaki kundi isang bandido na kumakain ng lahat nilang pagkain, at tumutuloy sa kanilang tahanan nang wala man lang ibinabalik maski isang gold coin na hindi inalala ang kanilang hirap sa pagtatrabaho. Sumingit sa gitna ng sitwasyon ang isang lalaki at tinanong timawag niya Sir Edward kung ano ang problema. Sagot naman ng mayabang na lalaki na wala ito at tinawag na Lord Stephen ang lalaking kararating lang. Habang naglalakad palapit tinawag pa nitong mga kasuklam-suklam ang matanda at kasamahan nito, dagdag pa niya na ito ang dahilan kung bakit hindi sila dapat magpakita ng awa sa mga commoners. Seryoso pa niyang sinabi na hindi alam ng mga commoners ang kanilang lugar at kung kailan dapat titigil. Sa kabilang banda binalikan naman ng ating bida ang kanyang alaala kasama ang kasintahang si Ceres, na gustong-gusto ang manipis niyang katawan. Ayon pa rito mukhang elegant at matalim ang katawan ni Lepenhart na parang mataas na klase ng blade. Inaalala ni Lepenhart ang lahat ng ito habang nakatingin sa salamin at naluluhang nasabi na ang malablade na katawan noon ay napaltan na ng nakakatakot na katawan ng Hagen, ngunit ikinatutuwa din niya ang kanyang pagtaas. Nang kalkulahin ni Lepenhart ang sitwasyon naisip niya na sa kasalukuyan ay 70 years old na si Ceres na katumbas ng 17 taon sa edad ng mga tao. Habang nakadungo sa bintana sa Chrome City na matatagpuan sa southern region ng Vasily Kingdom, naalala ni Lepenhart na 10 taon pa bago may benta si Ceres na sa kasalukuyan ay marahil nasa tirahan ng mga alipin sa Chatten Kingdom. Masuring iniisip ni Lepenhart kung dapat ba niyang wasakin ang Chatten Kingdom upang mailigtas ang kanyang kasintahan sa nakaraang si Ceres, ngunit naisip din niyang hindi ito ang mabuting paraan kundi ang pagkakaroon ng maraming pera. Ngunit sa kasalukuyan ang presyo ng isang elf slave ay napakataas at walang anumang kayamanan ng ating bida, na unit ayon sa kanya ay ayos lang iyon dahil taglay niya ang malakas na katawan, mahusay na skills at alaala ng hinaharap.
At base sa kanyang mga narinig kasalukuyang nakaroon ng ruin sa daanan ng Chatten Kingdom. Tanong naman ni Lord Stefan sa wizard na si Todd kung nahanap na ba nito ang ruin, habang isinasagawa nito ang aniyay sandali pang konsentrasyon at pag-iintay. Ang wizard na si Todd ay isang ruin exploration specialist at isang Delphia Magic Tour wizard. Matapos ang ilang sandali nakatanaw sila sa bundok na itinuturong lokasyon ng mga ruins, lugar kung saan nakahimlay ang Great Swordman na si Sir Claude von Liotas Altian. Samantalang 3 araw na ang nakakaraan ng lisanin ni Lepenhart ang Chrome City at baybayin ng Northern Road patungong Hatan Mountain Range. Namamangha pa niyang pinuri ang katawan dahil sa aniyay bukod sa puno ng stamina hindi rin siya nakakaradam ng anumang lamig, na base sa narinig niya ang sinaunang fist ay nakahubad na naglalakad sa gitna ng tiglamig. Sa pamamagitan ng artificial phantasmagoria na isang ekstraordinaryong teknik na gagawang maalala ni Lepenhart ang nakaraan anong oras man niya kailanganin, at sa pamamagitan din ito naalala niya ang mga detalye sa ruins sa Hatan Mountain. Sa nakaraan niyang buhay nakilala ng ating bida ang isang wizard na nagngangalang Todd, na nagsabing napuntahan niya ang mga ruin kasama ang mula sa Altian House. Sa katunayan pinuntahan din ito ni Lepenhart at nakita niya ang tago nitong yaman na hindi nagawang makita ni Todd at mga kasamahan nito. Ang lahat ng ito ay ipinagbili ni Lepenhart sa halagang 2,000 gold coins na aniyay hindi na masamang kalakalan. Matapos ang mahabang paglalakad narating ni Lepenhart ang maliit na bayan ng Cattle Village ayon sa kanyang naaalala. Habang papalapit siya rinig niya ang usapan ng mga kalalakihang nag-aalala at pinag-uusapan ang Valley of Death na kailangan nilang iwasan. Naghahanap ng guide ang mga bastardong noble na kung hindi nila susundin ay paniguradong malalagay silang lahat sa alanganin kagaya ng nangyari sa matandang lalaki na kanilang chief. Napamura na lang ang isang lalaki dahil sa galit na Taranta namang pinigilan ng isa sa takot na may makarinig dito. Sa gitna ng pag-uusap isang lalaki ang nagpresintang pumunta dahil sa aniyay siya ang pinakamahusay na mangangakyat ng bundok, at walang sino man ang gustong maging guide kaya't wala siyang pagpipilian. Nag-iyakan naman ang asawa at mga anak ng lalaki dahil alam nila ang maaaring mangyari sa kanilang padre-pamilya, na bagaman nagpresinta ay nagdadalawang isip din na pumunta. Binati naman ng lahat ang lalaki dahil sa katapangan at lakas ng loob nito, at saad nilang hindi na nito maaaring bawiin pa ang sinabi. Gulat na napasigaw naman ang lahat ng sumingit sa usapan si Lepenhart mula sa bintana, at sinabing maaari na siya na lang ang pumunta kapalit ng lalaki. Agad namang inihanda ng kalakihan ang kanilang mga armas at itinanong kung sino ang taong nasa labas. Sagot naman ng ating bida na napadaan lang siya at narinig ang kanilang usapan. Napatingala na lang silang lahat habang kausap ang matangkad na si Lepenhart kasabay ang pagtatanong kung alam ba nito ang paikot-sikot sa lugar at kung talagang nais nitong pumunta sa Valley of Death. Sagot naman ng ating bida na napuntahan na niya ito noon kaya't wala siyang takot na bumalik. Paalala naman ng mga lalaki na wala pang nakakabalik ng buhay matapos magpunta sa Valley of Death, ngunit walang alinlangan si Lepenhart na pumunta at nasabi pa sa isip na inililigtas pa niya ang buhay ng isa sa mga lalaki. Ang Valley of Death o mas kilala bilang dungeon ay ang naiwang bakas ng Silver Age sa limot ng nakaraan. 50 taon na ang namakaraan merong isang knight na nagngangalang Claude mula sa House Altian na na-awaken sa edad na 45, at nagkaroon ng napakaraming karanasan kaya't kumalat ang kanyang kabayanihan sa buong Vasili Kingdom. Ngunit dahil sa kasekatang ito nakalimutan ng tao ang kanilang limitasyon, namatay siya matapos pumunta na sa Valley of Death kasama lang ang isang tagasunod. Kasabay ng kanyang pagkamatay ay ang paglaho ng kanyang Demon Sword Altian sa mga ruins. Ang Demon Sword Altian ay simbolo ng House Altian na ipinapasa sa bawat henerasyon, kaya't patuloy ang paghahanap dito sa nakalipas na 50 taon. Sa pagsisimula ng paglalakbay nasa unahan ng mga noble na pinamumunuan ni Stefan von Lepanto Altian. Habang kausap ni Stefan ang elf na si Relsia nakatitig naman dito sa Lepenhart at iniisip na marahil si Stefan ang apo ni Claude, na halatang nag-i-enjoy sa masaya nilang usapan. Napansin naman ng ating bida ang nag-iisang priest sa party na si Silan, dahil sa murang edad nito nag-aalinlangang tanong niya sa isip kung kaya ba nitong lumikha ng maayos na holy spell. At ang lalong nakakagulat at di ka panipaniwala para kay Lepenhart ay isang lalaki si Silan. Habang abala ang lahat utay-utay namang gumagawa ng paraan si Lepenhart upang magkausap din sila ni Todd,
na aniya'y nag-i-enjoy din sa pakikipag-usap kay Silan kagaya ng kung paano siya nito kausapin noong kabataan niya. Hindi naman mapigilan ng ating bida na mag-isip ng ibang bagay dahil sa paraan ng usapan ng dalawa at mga tinigan ng mga ito. Sumagi pa sa kanyang isip na isang bading ang wizard na si Todd, ngunit agad ding kinontra ang sarili dahil sa aniya'y sadya lang itong mabuting lalaki. Sa gitna naman ng pag-iisip ni Lepenhart sumingit ang isang lalaki at sinabing mabuti ang kanyang pinili. Tanong naman ng ating bida kung ano ang ibig sabihin nito gayong hindi naman malaking bagay ang pagiging isang guide. Sinabi pa ni Lepenhart na natural lang ang takot ng mga villagers, ngunit saad naman ng lalaki na ano ang ikakatakot nila kung kasama nila ang pinakamatapang na knight sa buong kingdom. Inis na pinigilan ni Lepenhart ang sarili dahil sa aniya'y katotohanang halos lahat ng knight ay arrogant at mayayabang, ngunit hindi na siya gumawa ng hakbang upang suplahin ito. Gulat naman silang napalingon nang makuha ng malakas na kaluskos at ihip ng hangin ang kanilang atensyon, natigilan ang lahat sa paglalakad na animoy iniintay ang susunod na mangyayari. Naglabasan ang nagwawalang halimaw mula sa himpapawid at lumilipad na papasugod sa kanilang kinaroroonan. Sa dami ng mga ito tarantang naghanda ang mga knight upang makipaglaban. Sigaw naman ni Stefan na sino ang mga nakakadiring nilalang upang kalabanin ang mga taong ginantimpalaan ni Sir, kasunod ang pag-utos sa mga Althian knight na puksain ang mga kalaban. Agad namang ginamit ni Todd ang fire chain na sumunod sa maraming halimaw sa himpapawid, habang si Silan naman ay nagsimulang mag-cast ng holy spell upang protektahan ang mga Althian knight. Habang pinapanood ni Lepenhart ang senaryo sa kanyang harapan naisip niyang mas mahusay ang mga ito higit sa kanyang inaasahan, lalo na si Stefan na hindi maitatanggi ang kahusayan sa paggamit ng espada. Ngunit lahat ng ito ay pananaw lamang ng isang wizard at ngayon na isa na siyang warrior ang mga ito ay mukha lamang matatamlay na nilalang, sa isip pa ni Lepenhart na ito marahil ang dahilan kaya't ipinagmamalaki ni Master Gerard ang Gym Unbreakable. Nang naglinga-linga si Lepenhart at napansin niya ang nagsisigawang orc dahil sa takot habang papasugod sa mga ito ang halimaw, wala namang magawa ang mga ito kundi pumikit ang intayin ang kanilang katapusan. Mabilis namang sinuntok ni Lepenhart ang papasugod na halimaw na agad tumilapon papalayo, inis pa niyang tanong kung bakit wala man lang tumitingin sa mga orc na walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Mula Chrome City naglakbay si Lepenhart patungong Jacquard Plains na ayon sa mga kwento ay lugar kung saan namamatay ang mga guide. Habang patuloy na nakikipaglaban ang leader ng Althian family na si Stefan sa mga nagwawalang halimaw, unti-unti din naman silang nalalagasan ng mga knight na dinadagit ng mga ito. Hindi man masamang tao si Stefan gaya ng iba ngunit wala siyang pakialam sa mga nasa paligid niya, kaya't hindi na nakapagtatakang namamatay ang kanilang guide at nang dahil dun maaari na rin siyang matawag na masama. Rinig naman ni Lepenhart ang utos ni Silan sa isang orc na magtago ito sa likod ng puno dahil delikado ang sitwasyon, kaya't nasabi ng ating bida na marahil si Silan ang pinaka-decent sa kanilang lahat. Pinakawala ng halimaw ang matatalim niyang balahibo na tumusok sa katawan ni Lepenhart na hindi naman niya ininda, ngunit napasigaw siya nang tamaan siya nito sa mata. Mabilis at baliwala niyang pinalipad ang halimaw na nagpatulala naman sa mga orc na nakatingin. Matapos ang labanan agad hiniling ni Stefan na iulat sa kanya ang lagay ng mga wizard at priests, agad namang tugon ni Todd na ayos lang ang lahat na animoy hindi inalala ang buhay ng mga guide at iba pang alipin. Malakas na sigaw naman ni Stefan na malakas at tagumpay ang kanilang Althian order, saad pa niya na enjoy ng lahat ang tagumpay na nakamit habang nagpapahinga. Hindi naman sinayang ni Lepenhart ang pagkakataon upang makausap ang wizard na si Todd, agad niya itong nilapitan kasunod ang pasasalamat sa aniya'y pagligtas nito sa kanyang buhay. Pagpapatuloy pa niya na mula din sa Delphian Magic Tour na pinanggalingan ni Todd ang kanyang kaibigan, at nang tanungin siya ng wizard kung sino ito walang paligoy niyang sagot na nagngangalan itong Lepenhart. Agad namang naalala ni Todd ang si Lepenhart na aniya'y hindi niya alam na may mabagsik na kaibigan. Asiwa namang nakatingin lang ang ating bida nang sabihin nitong isang sweet at mapagmahal na lalaki si Lepenhart. Tanong pa ni Todd kung bakit niya tinatanong ang tungkol kay Lepenhart. Sagot naman ng ating bida na nais lang niyang malaman kung ano ang lagay nito. Ayon naman kay Todd patuloy pa rin itong nagsasanay sa magic kagaya ng lagi nitong ginagawa. Dahil dito tanong pa ng ating bida kung wala bang nangyayari o napansing kakaiba kay Lepenhart ang wizard. Kumikinang ang mga matang saad naman ni Todd na matangos pa rin ang mga ilong ni Lepenhart. May mga matang animoy palamuti.
at makinis na balat, nang marinig ito na sabi na lang ni Lepenhart na kakaiba ang pagiging interesado ng wizard sa katawan kumpara sa kanyang Master Gerard. Pinag-iisipan pa ng ating bida kung bubugbugin na ba ang bastardong at manyok na wizard na kaharap, na ngayon ay naglalaway na dahil tanging sa katawan lang niya interesado at hindi sa iniisip o pinaplanong gawin. Sa gitna ng kanilang usapan lumapit naman si Silan at agad na tinanong kung nasaktan ba ang ating bida. Sagot naman ni Lepenhart na ayos lang siya at ang mga orc na lang ang alalahanin nito. Bagaman may pagtanggi ang mga orc walang pag-aalinlangang ginamo parent sila ng high priest na si Silan, ngunit nang makita ito ng mga knight mungkahi nila pabayaan na nitong dilaan ng mga orc ang kanilang mga sugat na tinawag pa nilang mabababang nilalang. Ayon kay Lepenhart ginagamit at tinatrato ng maayos ni Silan ang mga orc ngunit animoy mga alagang aso at pusa ang tingin niya rito. Kaya't nasisigurado ng ating bida na mahabang proseso ang tatahakin upang magkaroon ng makatarungang pagtingin ang mga tao sa ibang races. Tigil naman ang inis ni Lepenhart nang sigawan siya ni Stefan at utusang magmadali na muling ituro ang daan. Walang emosyon at parnag robot na mangsaad ni Lepenhart na ipinaliwanag ang dapat na daanan ng mga ito sa paglalakbay, ilitang na itanong naman ni Stefan kung anong klase ang boses nito ngunit hindi na rin pinansin kalaunan. Makalipas ang ilang oras halos mahimatay na dahil sa pagod ang mga Althian Knight matapos makaharap ang Basilisk, Direwolves, at lampas 20 ogres, kaya't reklamo ng mga ito kung bakit ang maliit na bundok ay lubhang napakaraming mga halimaw. Nang makita ni Lepenhart ang humahanggos na si Stefan insulto niyang tanong kung kailangan ba nito ng pahinga. Ngunit dahil sa kay-abangan ni Stefan malakas niyang utos na magpatuloy sila sa paglalakad. Ayon sa ating bida ang mga knight ay arrogant, matitigas naman ang ulo ng mga priest samantalang ang mga wizard ay makikitid ang utak at hamak. At dahil isang siyang wizard sa kalooban sinadya niyang idaan ang mga ito sa mas mabilis ngunit lubhang mapanganib na daan. Reklamong saad ng halatang pagod ng si Stefan na alam na niya ngayon kung bakit namatay si Lord Claude, tanong pa niyang kung bakit napakaraming halimaw na nagkalat sa maliit na bundok. Nang hoiin niya ang mga sanga sa harapan na panganga na lang si Stefan nang tumambad sa harap niya ang nakamamanghang lugar. Saad ng wizard na si Todd na walang dod ang ito na ang lugar na kanilang hinahanap, ang Ancient Ruins of Falton. Hindi na nagsayang pa ng oras ang Althian Order at agad na bumaba upang puntahan ang ruins. Habang nasa gitna ng malaki pintuan ng dambuhalang Falton itinuro ni Todd ang bakana kung saan ligtas na pumasok. Malakas na utos naman ni Stefan na maghanda ang lahat upang pumasok, nasa likuran naman niya si Lepenhart na nagsabing mag-iintay na lang siya sa labas. Nang marinig ito sinabi ni Stefan na tapos na ang trabaho ng ating bida kaya't maaari na siyang makaalis, ngunit reklamo ni Lepenhart na wala siyang kakayahang umuwi mag-isa, dahil dito pumayag si Stefan na maghintay siya at paprotektahan nila siya pauwi. Bagaman nakangiti na sa isip ng ating bida kung gaano ito kawalang pakialam sa iba sa gitna ng laban kanina. Sigaw na paalala pa ni Stefa sa mga Althian Knight na nakahimlay sa loob ang isang mahusay na knight, kaya't nararapat nila itong bigyan ng karangalan sa pamamagitan ng paghanap sa Demon Sword Althian, nagsigawang sumangayon naman ang lahat sa sinabi nito. Kasunod nito inutos niyang pumasok na ang lahat ng knight sa loob, habang si Lepenhart ay nakangiting kumaway sa kanila. Naiwang mag-isa ang ating bida matapos pumasok ang lahat, na isang perpektong pagkakataon upang may siguro ang tunay niyang pakay. Ang Ancient Ruins of Falton na kasalukuyang pinamumugaran ng mga halimaw at ligo na kaluluwa, ay dating military outpost build noong Silver Age na isang ordinaryong military structure. Bagaman ordinaryo, ang teknolohiya sa panahon ng Silver Age ay walang katapat kumpara sa kasalukuyang teknolohiya na lalong mas nagpapataas ng halaga nito. Habang naglalakad papasok naalala ni Lepenhart ang mga panahong kasama niya si Ceres na iniikot ang buong lugar, na ani ay pinakamagandang nangyari sa kanyang buhay. Naalala pa niya kung paano nito natagpuan ang isang sekretong lagusan, at bilang gantimpla ay ginawaran niya ng isang halik ang elf. Namumula ang mga pisngi ni Lepenhart ngunit hindi niya lubos maisip na nagawa niya ito kay Ceres sa gitna ng panganib. Habang nasa harapan ng nakasarang sekretong lagusan naalala ni Lepenhart na nakabase sa libra, na may simbolo ng aqua at terang hinaluan ng reverse order ang kombinasyon upang ma-decode ang lagusan. Sinimulan ng ating bida ang pag-decode ngunit dahil sa limitado niyang magic mahirap ito kesa sa kanyang inaasahan, bagaman taglay ang malakas na katawan ramdam niya ang kakulangan sa pag-iisip.
Matapos ang ilang minutong pagtitiyaga sa wakas ay nabuksan ni Lepenhart ang pinto. Agad niyang hinubad ang suot na coat at tinupi ng maayos dahil ayaw niyang masayang ang 10 silver coins na binili dito. Ininat niya ang katawan kasabay ang paghahanda upang subukan ang kanyang kakayahan. Sandali naman siyang natigilan nang marinig ang sigawan mula sa kabilang pader. Takang tanong ni Lepenhart kung bakit sa kaliwang bahagi siya nakakarinig ng sigaw gayong sa kabilang pintuan pumasok ang Altian party. Sa gitna niyo naalala ni Lepenhart na ang sekretong lagusan ay isang kakaibang daan na direktang nakakonekta sa third basement floor, at dahil bumukas ito maaaring may nanghihimasok mula sa ibaba. Dito na muling naalala ni Lepenhart na kahit ano pang kasalukuyang kalagayan ng lugar ang Ancient Falcon ay isa pa ring military facility, nagagana ang magic system upang activate ang security measures laban sa mga manghihimasok. Nung panahong ang ating bida at si Ceres ang pumasok sa lugar hindi sila nag-alala sa ibang parte ng lugar, ngunit dahil nasa ilalim ng basement ang Altian party maaaring na-trap sila at nahulog dito ng magkakasama. Pinagpawisan at napangiwit na lang ang ating bida dahil alam niyang malaking kaguluhan ang magaganap. Sa kabilang banda agarang nagilitan ng leeg si Sir Thomas ang atakihin ito nang di pa nagpapakitang nilalang gamit ang dambuhalang blade. Gulat na napasigaw naman si Stefan nang makita ito ngunit lalong nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang malalakas na yabof ng paghakbang. Kasunod nito sumili ang makintab at malaking blade sa harap niya na hawak ng isang dambuhalang halimaw. Hindi man makagalaw sa kinatatayuan ngunit nasabi ni Stefan sa isip na walang paraan para matalo nila ang dambuhalang demon. Hindi lang ito nag-iisa kundi meron pang mga masamahang walang pinagkaiba sa nakakatakot nitong itsura at dambuhalang katawan, na ayon kay Stefan ay imposibleng matalo o malabanan ng tao. Gamit ang kanyang magic ginamo ni Silan si Sir Thomas at ang iba pang nasugatang knight na agad namang nagpasalamat sa kanyang kabutihan, ngunit ginawa ito ni Silan upang hindi siya mamatay matapos silang mahulog sa ilalim ng basement. Dahil sa magic ni Todd nagawa naman nilang makaligtas sa pagkakahulog, ngunit walang kasiguraduhang mailigtas din sila nito sa iba pang panganib. Lahat sila ay ipon-ipong nakatanaw sa pintuan ng isang silid nang magsigawan ang lahat dahil sa di inaasahang pagsalakay ng dambuhalang monster demon. Taranta silang napaatras dahil sa nakakatakot na itsura at laki ng monster demon kasama ang iba pang maliliit na halimaw. Kasunod naman nito agad nag-usal ng spell si Silan upang atakihin ang anyay mga evil creatures, nagliliwanag naman ang paligid dahil dito ngunit hindi gaanong nakaapekto sa mga kalaban. Nang makita ni sila ng nagtatakbuhang mga knight inis niyang naisip ang karuwagan ng mga ito, kaya't ginamitan ng spell upang bigyan sila ng sapat na tapang na lumaban. Dahil hindi pa sapat ang magic na ginamit mas lalo niyang pinagtibay ang spell, na nagbigay sa mga knight ng matinding tapang at pananabik. Habang papasugod sa halimaw ang nagwawalang mga knight na itanong naman ni Todd sa isip kung gaano kalakas na holy power ang ginamit ni Silan, upang animoy maging uhaw sa dugo ang mga knight na parang nasa sapian. Nagsalpukan ang mga tao at halimaw na parehong desidido na depensahan ang kanilang mga sarili. Habang si Todd ay pinaganya ang kanyang magic at pinaulan ng matutulis na espada sa lugar. Mula sa kawalan lumitaw naman si Relsietanan ang kanyang espada upang atakihin mula sa likuran ng monster demon. Nagawa niyang maitusok ang espada sa katawan ng halimaw, ngunit malakas siya nitong binigwasan ng suntok kaya't tumilapon ang babaeng elf. Habang nakasalampak na iisip niyang sana ay nakatulong ang ginawa sa kanyang Lord Stefan, na nagsabing magaling ang kanyang ginawa. Dahil dito nagkaroon ng pagkakataon si Stefan na atakihin ang halimaw kaya't mabilis niya itinarak ang espada sa katawan nito. Nagtalsikan naman ang mga dugo sa sahig ng hugatin niya ang nakabaong espada, kasunod nito inakala nilang tapos na ang laban kaya't agad na binati ng mga knight ang kanilang Lord Stefan na anilay isang resolute knight. Malakas namang paalala ni Stefan na mag-focus ang lahat dahil doon ang mismong lugar kung saan namataya ang mahusay na si Sir Claude. Napatingala naman ang lahat nang lumitaw ang malaking apoy sa taas, na sumunog sa ibang Altian Knight. Muling nagpakita ang monster demon na inakala nilang natalo na, ngunit sa pagkakataong ito ay lalo pa itong lumakas at nag-aapoy ang buong katawan. Malakas pa nitong binugahan ng apoy ang mga knight nagsitilapon ang mga ito habang ay iba ay tumakbo para sa kanilang kaligtasan. Pasiga na pinigilan naman ni Stefan ang mga ito sa pagtakas, saad pa niya na hindi matatawag na isang matapang na knight ng House Altian.
Animoy walang naririnig naman ang mga itong tuloy lang sa pagtakas sa nagwawala at nagliliyab na halimaw, na walang tigil naman sa pagsugod habang unti-unting binabalot ng apoy ang buong lugar. Sunod-sunod na mura naman ang nagawa ni Stefan sa isip na sabi pa niya na hindi sila maaaring matalo ng ganun lang, kasunod nito mahigpit niyang hinawakan ang espada at malakas na sumigaw upang sumugod. Inapakan pa niya ang ulo ng isang nakahandusay na knight sa kalumipad sa ere papaatake sa nagngangalit namang monster demon. Saad pa ni Stefan sa isip na siya ang tinaguriang resolute knight habang bakas ang matinding determinasyon. Iginiya niya ang espada kasabay ang pagpapakawala ng shooting strike na mabilis namang naiwasan ng halimaw, kasunod ang malakas na pagbigwas nito sa kanyang panga. Napasunod na lang ng tingin ang mga Althian Knight sa kanilang leader habang nakalutang ito sa ere, at malakas na nag-bounce pa sa sahig kaya't dilat na nawalan ito ng malay. Sa kabilang banda muling nag-usel ng magic spell si Silan upang atakehin ang masamang halimaw. Tumama rito ang naipon niyang holy spell ngunit binaliwala lang ito ng naglalaway na halimaw, na ngayon ay nakatingin na sa kanyang kinaroroonan. Kabadong natigilan si Silan dahil sa alam niyang siya na ang susunod nitong target, at ilan sandali lang agad bumwelo ang nag-aapoy na halimaw habang galit na papasugod sa kanya. Dahil sa magkahalong takot at kaba hindi na nagawa pang makaalis ni Silan sa kinatatayuan, kaya't ipinikit na lang ang mga mata na animoy nag-iintay ng kanyang katapusan. Ngunit bago pa ito makalapit bigla na lang tumilapon ang dambuhalang monster demon nang may malakas na puwersang tumama rito. Gulat na napamulagat si Silan at lalong nanlaki ang kanyang mata nang makita ang ating bida sa kanyang harapan. Sa pamamagitan ng isang malakas na suntok na gawang patumbahin at talunin ni Lepenhart ang dambuhalang halimaw, na kahit siya mismo sa sarili niya ay hindi rin makapaniwala sa lakas na taglay. Dahil doon napagtanto ni Lepenhart kung bakit napatumba siya noon ni Tesron sa pamamagitan lang ng isang suntok. Nang lingunin niya ang paligid tumambad sa harap niya ang nagkalat at walang malay na mga knight kabilang na si Relsia at Stefan, na napadesisyonan naman niyang ilipat sa mas ligtas na lugar dahil nagdatingan pa ang ibang mga halimaw, napamurang tanong na lang ni Todd kung sino ang lalaking nasa unahan habang tinitingnan nila ito ni Silan na walang kahirap-hirap na hinahawi ang mga halimaw hawak pa si Relsia.